kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanaw nyo ng utang na loob sa Pangulo, sa Presidente, ano po yun? Si President Duterte lang talagang ang nanindigan dun sa kanyang unang salita. Ka-tune in! Inyo na ba napanood ang live tapatan natin with Bongbong Marcos? Tatakbo ba siya sa pagkapangulo? Hindi mo pa alam? Nakaw, huli ka na sa balita. I-click mo lang ang link below para sa full replay ng episode. Pero ngayon, balikan natin kung ba't nakalubog sa utang na loob ang pamilya Marcos kay Pangulong Duterte. Sa kabila nito, sinabi ni Bongbong na may pagkukulang ang administrasyon sa pagtugon sa COVID crisis. Kontento ba kayo sa COVID response ng ating pamahalaan? Well, kahit anong gawin ng pamahalaan, kulang yan eh. Siguro, ang kakulangan talaga ay dun sa pagkuha ng vaksin. Kulang na kulang. Medyo huli tayo na kumuha ng vaksin. Dati marami pang nagdadalawang isip para bago magpapabakuna o kung magpabakuna, minsan lang, ayaw nang bumalik. Siguro may problema sa communication problem ang pamahalaan para ipaliwanag at ipaliwanag na ligtas itong mga bakuna ito at saka effective ito at malaking magagawa itong pagbabago sa buhay ninyo, makabalik kayo sa trabaho, makaikot kayo, makalabas kayo. Lahat ng LGU na napuntahan ko, handa na sila magbigay ng vaccination. Yun na lang talaga yung supply. Oo, yun na lang talaga ang inaantay natin. Ang number one daw po na deficiency, sabi po ng mga sinurvey, ay sa ayuda. Yun ang concern ng tao. Katulad po ngayon, 1,000 pesos per individual na sa Metro Manila at 4,000 ang pinakamalaki sa isang pamilya. Kung tutusin, sa tingin niyo po ba, sasapat talaga yun? At wala bang ibang paghuhugutan ng gobyerno para maibigay sa tao? Nangungutang na tayo, talagang sabagay. Actually, sa sitwasyon ng pondo, kung titignan natin yung mga statistics, kaya pa siguro natin mangutang as compared sa mga ibang bansa. Ngunit kailangan talaga natin yung distribution pati ng pag-distribute ng ayuda, hindi ba nagka-problema nung nakaraan? Yun na lang siguro ang ayusin para hindi maging political, lalo para papasok tayo sa eleksyon. Magiging kulang pa rin yan dahil hindi naman maring habang buhay nagbibigay ng cash ang pamahalaan. Wala namang gobyerno may kaya niyan wala maka-afford ng ganung klaseng pagbigay lang ng pagbigay na masyadong matagal. Kaya kaming lahat, ako talaga, yun ang lagi kong iniisip kung paano natin bigyan ng trabaho ang tao. Yun naman talagang pinakamaging. Pag nagkabakuna na, anong gagawin natin sa ekonomiya para yung tao may trabaho. Marami tayong bibigyan, maraming trabaho ang kailangan. We have to create many jobs. Kayo po ba sa 1 to 10 pinakamataas, ano po ang igagrado nyo sa Administrasyon Duterte sa nakalipas na 5 taon? Depende kung saan mo yung pinag-uusapan mo. Yun na nga, siguro nagkulang tayo dito sa vaccine procurement. So kailangan talaga natin patibayin yun. Pero doon sa mga ito, maraming reform ang pinasok kasi maraming area. Kahit paano, kahit hindi ka maka-Duterte, kailangan nakikita naman natin na nagka-improvement. Yung pag-handle maraming nagpipinta sa halimbawa sa handling ng Pangulo sa West Philippine Sea. Ako naman, ang tanong ko sa kanila, anong gusto ninyong gawin? Tama yung, anong gusto ninyong gawin? Nagkaso na tayo sa ICC, nanalo na tayo, may finding na sinabi tama ang Pilipinas. Pero wala namang nangyari, hindi natin magamit yung decision na yun. Alam naman gegerahin natin yung China. Nagre-ready pa lang tayo rito, tapos na tayo. Tama rin, nilalaro-laro ni Presidente yung usapan. Sa palagay ko, tama yung direksyon doon sa West Philippine Sea.
Doon sa drug war, yun talaga ang pinaka-priority niya at binigyan na ng diin ng gusto yun. Pero by his own admission naman, sabi ng Presidente, hindi ko naman natapos lahat sabi nga niya, akala ko matatapos ko ito in 6 years, pero hindi meron pa rin talagang kulang na kailangan gawin. Sa corruption po, Senator Bong. Sa corruption, siguro kulang sa control. Ang daming nangyayari na hindi kanais-nais. Sa akin palagay, ako talagang reputasyon, may kilala naman natin si Digong Hindi naman siya talaga interesado sa ganyang paghingi, wala siyang reputasyon na ganyan. Yun lamang sa akin palagay, yung sistema ngayon ng bureaucracy masyadong maluwag. Marami talaga nakakalusot. Kaya kailangan pasisikipin natin yung tinatawag ng checks and balances. Basta gawin natin talaga lahat very transparent and very accountable. Opo, hindi. Ito, allergic si Pangulo dito Pagka nababanggit na mas malala ba ang korupsyon ngayon kaysa nung nakaraang panahon. Kaya nga bugbog sarado si Manny Pacquiao sa Presidente, sa mga supporter. Palagay ko hindi maaari dahil mas marami siyang ginawa para labanan ito kaysa sa mga nakaraan. Sa palagay ko, magandang performance niya. At least yung pagsimula sa pag-aayos sa sistema. Kayo po ba tinuturing ba kayong kaibigan ni Pangulong Duterte? Nakukonsulta ba niya kayo halimbawa sa governance? Well, hindi naman ako kinukonsulta dahil pero palagay ko mula pa naman sa umpisa matagal na kaming magkakilala at matagal lagi naman kaming nagtutulungan kahit nung nag-umpisa pa. So, lagi namin tinuturing na isang kalyado, na isang kaibigan, hindi lamang sa politika kahit na sa personal. Opo. Meron akong isang tanong, pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanaw nyo ng utang na loob sa Pangulo, sa Presidente o sa pamahalaan na ito, ano po yun? Kung meron man Pinakamalaking ginawa niya para sa amin yung paglibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani. Yun ang pinaka-importante para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin ipinaglaban yan At ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit sa tinuturing nga namin kaibigan at sinasabi gusto nilang gawin o papayag sila, si President Duterte lang talagang ang nanindigan dun sa kanyang unang salita dahil nasa batas siya, nasa rules yan, dapat dapat malibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi habang sa kasaysayan ng pamilyang Marcos, di na namin makakalimutan. Kumbaga siya lang yun nangako sa inyo na tinupad. Parang ganon. Sa lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ng paraan, titignan natin. And siguro sincere naman talaga sa iba, pero syempre may puwersa ng politika. Yan ang galing ni President Digong. Matibay ang loob talaga Basta sa palagay niya tama, gagawin niya. Hindi kahit kung sino bumatikos, kahit na naiipit na siya, basta yung panindigan niya talagang ipinaglalaban. Si Sandro po ba na inyong panganay ay papasok na rin sa politika? At ano ba ang kanyang tatakbuhan?